Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat, ito po ang TVNet Newsline. Ika-29 sa buwan ng Hulyo taong 2026. At sa ulo ng ating mga balita, kilos protesta laban sa mataas na singil sa kuryente isinagawa. Ormeco inilahad ang kalagayan ng kooperatiba sa ginanap na SECA 2026. At behind the smile, nagdaos ang premier red carpet showing sa Calapan City. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita. Magsisimula ngayong buwan ng Agosto ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa natitirang 37,219 pamilya sa lungsod ng Calapan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program ng Pambansang Pamahalaan, pangungunahan ng City Social Welfare and Development Department ang implementasyon ng programa upang matiyak na may pagkakaloobang ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng rice assistance. Ayan ho, Magsisimula na ngayong buwan ng Agosto ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa natitirang 37,290 families sa lungsod ng Calapan sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Rice Assistance Program ng Pamahalaang Nasyonal. Pangungunahan ng City Social Welfare Development Department ang implementasyon ng programa upang matiyak na may pagkakaloob ang ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng rice assistance. Nauna ng nabigyan ng ayuda ang 6,500 families sa pamamagitan ng pamahalaang panlalawigan. Sa pagpapatuloy ng programa, tiniyak ng pamalalusod na ang lahat na natitirang benepisyaryo ay makatatanggap ng kanilang bahagi sa ayuda. Alinsunod sa layuning maaabot ang bawat pamilyang karapat-dapat nang walang naiiwanan. Bawat benepisyaryong pamilya ay makatatanggap ng 10 kilong bigas bilang bahagi ng inisyatibo ng Pamahalaang Nasyonal na makatulong sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Isasagawa ang pamamahagi sa iba't ibang barangay sa lungsod sa 4 na batch ngayong Agosto. Nakatakda ang unang batch sa August 1 hanggang August 2. Susundan ang ikalawang batch sa August 8 hanggang August 9. Ikatlong batch sa August 15 hanggang August 16 at ika-4 na batch sa August 22 hanggang August 23. Sa pamamagitan nila ng programang ito, patuloy na isinusulong ng Pamahalaang Nasyonal, katuwang ang Pamahalaang Lungsod ng Calapan, ang layuning matiyak na makararating ang tulong sa bawat pamilyang nangangailangan at walang maiiwan sa paghahatid ng serbisyong panlipunan. Samantala, naglabas na ng opisyal na pahayag ng Calapan City Police Station na karang ika-25 ng Hulyo, kaugnay ng insidenteng naganap sa isang tahanan sa Barangay Suki, gabi ng 24 ng Hulyo upang ipabatid sa publiko ang mga beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Calapan City Police Station na karaang ika-25 ng Hulyo, kaugnay ng insidenteng naganap sa isang tahanan sa Barangay Suki, upang ipahatid sa publiko ang mga beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa pulisya, nadata ng mga responding police ang isang matandang lalaki na wala ng buhay sa loob ng kanilang tahanan. Samantala, ang kanyang asawa ay natagpo ang nasa kritikal na kondisyon na agad na isinugod ng mga emergency medical responder sa paggamutan. Gayunpaman, idinideklara din itong nasawi ng attending physician habang sumasailalim sa gamutan. Batay sa paunang investigasyon na pag-alaman ang matandang babae ay may history ng Alzheimer's disease habang ang kanyang asawa ay naiulat na nakaranas na ng 3 stroke. Sinabi rin ng Calapan City Police Station sa isinagawang investigasyon sa lugar ng insidente ay walang natuklasang anumang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa bahay o ebidensya na may naganap ng foul play. Gayunpaman, nilinaw ng pulisya na nanatiling
Gayunpaman nilinaw ng pulisya na nananatiling isinasailalim sa masusing investigasyon ng mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ng matandang lalaki. Hinihintay pa ang opisyal na Scene of the Crime Operations Report mula sa Regional Forensic Unit ni Maropa. Gayon din ang iba pang resulta ng isinagawang investigasyon. Samantala, ayon sa attending physician, ang sanhi ng pagkamatay ng matandang babae ay respiratory arrest. Iniulat din ng pulisya na nagpasya ang pamilya na i-waive ang pagsasagawa ng post-mortem examination sa dalawang nasawi. Nananawagan ng Calapan City Police Station sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, haka-haka at mga konklusyong hindi pa napapatunayan. Binigyan diin ng pulisya na ang responsableng pagbabahagi ng impormasyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Maiwasan ang hindi kinakailangang pangamba ng publiko at matiyak na tanging tama at beripikadong impormasyon lamang ang maipararating sa komunidad. Tiniyak din ng Calapan City Police Station na isinasagawa ang investigasyon alinsunod sa umiiral ng mga pamantayan sa forensic at criminal investigation. Anumang mahalagang pag-unlad sa kaso ay ipinapaabot sa publiko sa pamamagitan ng mga opisyal na komunikasyon ng himpilan sa sandaling makumpirma ang mga ito. Muling iginiit ng Calapan City Police Station ang kanilang pangakong matukoy ang buong katotohanan sa pamamagitan ng isang patas, walang kinikilingan, masusi at nakabatay sa ebidensyang investigasyon habang pinapanatili ang transparency, professionalismo at tiwala ng publiko. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglunsad ng kilos protesta ang iba't ibang sektor ng lipunan, mga opisyal ng barangay at mga mamumuhunan sa Calapan City upang ipanawagan ang mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Narito po ang report. Naglunsad ang kilos protesta ng iba't ibang sektor ng lipunan, mga opisyal ng barangay at mga mamumuhunan sa Calapan City upang ipanawagan ang mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Ang pagtitipon ay pinangunahan ng Mindoro Consumers Coalition o MCC, kung saan iginiit ng mga nagpapahayag dito na nanatiling mabigat ang epekto ng mataas na singil sa kuryente sa mga kabahayan, maliliit na negosyo at iba pang sektor ng komunidad. Bagamat bumaba ng humigit kumulang sa piso kada kilowatt per hour ang singil ng ORMECO ngayong buwan mula sa mahigit na 18 piso kada kilowatt per hour nakaraang Hunyo, sinabi ng mga nagprotesta na hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang pasanin ng mga consumer, lalo na ang mga pamilyang may mababang kita at mga negosyong patuloy na naaapektuhan ng mataas na gasto sa kuryente.
Kabilang sa mga pangunahing panawagan ng grupo, ang pagbibigay ng Ormeco ng mas malinaw na impormasyon hinggil sa mga transaksyon nito sa mga independent power producers. Ganon rin ang mahalagang maging bukas sa publiko ang mga kasunduan at iba pang impormasyon na may direktang epekto sa presyo ng kuryente upang matiyak ang transparency at pananagutan. Sa programa, kinuwestiyon din ng isa sa mga tagapagsalita ang patuloy na pagdepende ng kooperatiba sa mga emergency power producers. At bigyan agad ng kaukulang investigasyon itong mga nangyayari ito ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno like DOE, DRC at NEA. Inuulit ko po, ang Mindoro Consumer Coalition po ay hindi kanino man, hindi sino man, kundi ito po ay para sa mamamayan. Sinasabi ng Ormeco at nakita ko lang na post sa Facebook na hindi raw naman nawawala yung binabayad sa subsidy. Hindi nawawala sa point of view nila. Pero sa ating point of view, tayo mga consumer, yung naman ang bulsa natin nababawasan at yung naman ang bulsa nila ang nadadagdagan. So, yun na nga. Para sa kanilang pananaw, hindi nawawala ang binabayad sa subsidy. Pero yun ang nakakalungkot, ang kanilang nakikita ay yung kanilang point of view, hindi yung nadadanasan ng mga consumer na paghihirap sa pagbabayad sa kuryente. Ang isang matatag at maunlad na ekonomiya ay nagsisimula sa abot kaya, maasahan at tapat na serbisyo ng kuryente. Kapag napangalagaan ang kapakanan ng mamimili, umuunlad ang negosyo, at kapag umuunlad ang negosyo, umuunlad ang buong lalawigan. Nakakaiyak! Dahil ako isang simpleng tindera lang. Alas 12 ng madaling araw, nasa palengke na ako. Maraming mga manininda. Nakikita ko kung gaano sila naghihirap para pambayad ng kuryente. Patuloy po natin isigaw sa karsadang ito. Natuldukan na ang pagmamalabis na paniningil ng Ormeco. Hindi tayo gatasan para sila ay yumaman. Tigilan na ang bulok na pamamahala sa Ormeco. Serbisyo, hindi negosyo. Sana po, kayo'y mag-alam sa mga pangyayari at kayo'y kumilos kasi hindi na namin kaya. Masyado pong kawawa na ang tao na pagsamantalahan ng mga nakaupo dyan na imbes na servisyo ang gagawin nila sa posisyon. Sila ay nananagana at opportunity, sinasamantala ang pagkakataon na ang kanilang mga kapasahan ay para lang sa kanilang kabutihan. Malaki po ang nababawa ang nadadagdag sa ating bill dahil sa system loss. Tinanong ko ba ito sa ibang pang mga nakaraang mga korektor at sa mga kasulukuyang korektor? Ano ba ang ibig sabihin ng system loss? Ito raw, yung nawawalang kuryente at bayad sa kuryente na ninakaw ng mga magnanakaw ng kuryente. Ay, ganoon pala ako. At bakit sa aming mga legal na nagbabayad, na hindi mo nagbabayad ng kuryente, sa amin yung ipapasa yung mga ninakaw ng magnanakaw ng kuryente. Hindi sana huliin nila yung magnanakaw at pagpultahin. Kung ipatong sa amin. Oo. Ang nakakagalit, meron pong 30 billion pesos na ayuda ang galing sa probinsya national government. 30 billion pesos subsidy. Ang tanong, bakit hindi kinukuha ng independent power provider na ipinasok ng Ormeco? Bakit hindi kuhanin? Hindi naman pera ng Ormeco yon. Hindi sa bulsa natin, bagamat galing sa tax natin. Pero yun ay nakalaan para sa mga nagbabayad ng kuryente, mga taga-palengke, mga negosyante rito sa Calapan, mga mangingisda, magsasaka, nakaalat yun para sa ayuda, sa subsidy o subsidiya ng national government para sa Oriental Mindoro.
Si Jerry Go na mula pa sa bayan ng Mansalay, sinadya pang magtungo sa lungsod upang ibahagi ang kanyang karaingan. Tinulugsa rin niya ang sistema ng pagpapataw ng system loss na lubhang hindi patas aniya para sa mga member consumers. Samantala, inihayag ng Mindoro Consumers Coalition na plano nitong magsagawa muli ng kalintulad ng pagtitipon sa mga susunod na araw upang ipagpatuloy ang panawagan para sa mas mababang singil sa kuryente at higit na transparency sa operasyon ng kooperatiba. Samantala, kasabay ng kilos protesta ay nagsagawa rin ng pagtitipon ng Ormeco para sa kanilang State of Electric Cooperative o SECA, kung saan ay pinangunahan ito ng Movement of Consumer Ownership of Ormeco o MCOO Council. Idinaos ito sa Ormeco compound na dinaluhan ng mga member consumers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Samantala, kasabay ng araw at oras ng kilos protesta, inilahad naman ni Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o Ormeco General Manager Engineer Humpy Dolor ang kasalukuyang kalagayan ng kooperatiba, mga hamon sa sektor ng enerhiya at mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang matatag na serbisyo ng kuryente sa lalawigan sa ginanap na ikatlong State of the Electric Cooperative Address o SECA 2026, ika-25 ng Hulyo. Inilahad ni Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated General Manager Engineer Humpy Dolor ang kasalukuyang kalagayan ng kooperatiba, mga hamon sa sektor ng enerhiya at mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang matatag na serbisyo ng kuryente sa lalawigan sa ginanap na ikatlong State of the Electric Cooperative Address o SECA 2026 na karang ika-25 ng Hulyo. Sa pagbubukas ng kanyang talumpati, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si GM Dolor sa mga miyembro, opisyal at kawani ng Ormeco sa patuloy na suporta at pagtutulungan na anya ay naging susi sa unti-unting pag-unlad ng kooperatiba sa mga nakalipas na taon. Isa sa mga pangunahing paksa ng kanyang ulat ang pagtaas ng sinya sa kuryente sa Oriental Mindoro. Ipinaliwanag ng ilang salik na nakaapekto sa generation cost, kabilang ang kakulangan sa supply mula sa renewable energy sources tulad ng epekto ng El Nino, ang pagtaas ng demand sa kuryente bunsod ng matinding init ng panahon, ang pagkuha ng supply mula sa mga emergency power provider at ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ayon sa kanya, ang mga pangyayaring ito ay kabilang sa mga naging dahilan ng pagdedeklara ng State of National Energy Emergency na karang ika-24 ng Marso 2026 na sinundan ng transition period na kasalukuyang pinagdaraanan ng kooperatiba upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa supply ng kuryente. Sa kabila ng mga hamon, tiniyak ni GM Dolor na patuloy ang Ormeco sa pagpapatupad ng mga pangmatagalang solusyon. Aniya, nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan ng kooperatiba sa mga pangunahing ahensya ng pamahalaan kabilang na ang National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission at Department of Energy upang makahanap ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatatag sa serbisyo at pagpapababa ng gastos sa kuryente. Ibinahagi rin niya sa mga nakalipas na buwan ay nakatanggap ang lupon ng mga direktor ng 3 unsolicited letters of intent mula sa magkakaibang organisasyon na nagpahayag ng interes na makipagtulungan sa Ormeco. Ayon pa rin sa kanya, bukas ang kooperatiba sa mga partnership na makakapagdulot ng makabagong teknolohiya at ang kinakailangang kadalubhasaan upang higit na mapahusay ang operasyon nito at mapanatili ang kakayahang makasabay sa mga pagbabago sa industriya ng enerhiya. Pahayag pa rin ni GM Dolor, walang magiging kasunduang papasukan ang Ormeco ng walang pahintulot ng mga miyembro. Dagdag pa dito, kinakailangan ng 2/3 boto ng lupon ng mga direktor at pag-aproba ng General Assembly bago maisakatuparan ang anumang partnership. Sinabi rin niya na nagtakda ng kooperatiba ng malinaw ng mga limitasyon o red lines upang mapangalagaan ng mga ari-arian, mga empleyado, prangkisa at mga pangunahing prinsipyo ng Ormeco bilang isang electric cooperative. Sa pagtatapos ng kanyang ulat, muling pinagtibay ni GM Dolor ang kahandaan ng Ormeco na aniyang makipagtulungan sa mga institusyong makapagdadala ng makabagong teknolohiya at mataas na antas ng kadalubhasaan. Kasabay ng paninindigang mapanatili ang interes ng mga miyembro at ang patuloy na pagbibigay ng maaasahang serbisyo ng kuryente sa mga Mindoreño sa mga susunod pang dekada. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala.
Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Dinaluhan ng mga artista, filmmaker, opisyal ng pamahalaan, mga taga-suporta at iba pang panauhin ng premier red carpet showing ng pelikulang Behind the Smile. Isang advocacy film na naglalayong palawakin ng kamalayan ng publiko tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV at hikayatin ang mas bukas na pagtalakay sa isyu ng HIV prevention at education. Dinaluhan ng mga artista, filmmaker, opisyal ng pamahalaan, mga taga-suporta at iba pang panauhin ang premier red carpet showing ng pelikulang Behind the Smile, isang advocacy film na naglalayong palawakin ng kamalayan ng publiko tungkol sa Human Immunodeficiency Virus o HIV at hikayatin ang mas bukas na pagtalakay sa isyu ng HIV prevention at education. Ang pelikula ay isinailalim sa direksyon ni Lawrence Rojas, isang Mindoreño filmmaker. Tampok sa pelikula na sina Ian Falcon, Jenica Garcia, BJ Tolitz, Mike Leoren at Dana Alexa at ilang pang actors na unang beses na mapapanood sa isang pelikula. Ayon kay Direk Rojas, isinilang ang konsepto ng Behind the Smile bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas, partikular sa Oriental Mindoro at Calapan City. Layunin naman ng pelikula na maghatid ng tamang impormasyon, mabawasan ng stigma laban sa mga taong may HIV at hikayatin ng publiko, lalo na mga kabataan, na maging responsable sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Si Mayor Doy Leachon na bahagi rin ng pelikulang masayaan niya sa kanyang pagganap at kasabay nito ayon pa rin sa alkalde ay ang mga programa ng pamahalaan lungsod na magpapalakas sa kampanya kontra HIV at ilang pang mental health wellness programs. We have campaigned for this seriously sa ating mga bata. Hindi pwedeng malayo sa kanilang paniniwala. Like for example, number one, that's why we have this film. This film is actually a formulation of different magaling ng mga artista, magaling na direktor, at pinagpawisan ang trabaho ito. Ang sabi ni Tita Emily, it's not really about money why they invested in this film, but principally for the future of our children. So nakita natin buo yung karakter na to, seryoso tayo. Pangalawa,
we cannot evade the fact that there is a record data that the region is highest in the country. And that's why we're doing this. And number 3, hindi pwede na sila'y maniniwala dahil ito yung isa sa prioridad ngayon. Not because we're doing this one in a press con or we're doing this film, but because seriously, this is one of those drugs that we have at least to make it on a higher level, considering the massive proliferation of the disease. Ang taas kasi ng case ng HIV dito sa aming lalawigan. Isa sa pinakamataas sa Mimaropa Region 4B. And naisip namin na dahil gumagawa kami ng mga advocacy film, naisip namin na ito yung mas napapanahon. Kaya nung kinausap ko ang ilan sa mga cast na this is advocacy film, independent, na okay sila sa advocacy nito na talagang may push-through siya sapagkat sa maikling naming kung pwedeng gawin, malaki ang impact nito sa lahat ng tao. Hindi lang dito sa buong Pilipinas o buong mundo. So, ang inspiration ko dito, yung makatulong man lang tayo. Hindi lang ito HIV, ito ay tungkol sa mental health na marami rin nakakaranas. Depression, anxiety, bullying din sa school. Kaya pinagsama-sama na namin dito sa movie ang mga tackle dito sa Behind the Smile. At maganda talaga siyang pagtuunan ng pansin kasi kung wala pong pelikula na gumagawa ng ganitong informative movies or meron mamibihira, mahirap po na ma-reach out natin yung mga taong merong nararanasan na gano'n. Why Behind the Smile? Kasi sa kabila ng mga ngiti natin, hindi naman natin nakikita ano yung mga pinagdadaanan natin. In fact, may pinagdadaanan po talaga ako. Hindi, joke lang. Lahat po tayo, meron pinagdadaanan. Kaya nga tayo, lalo na sa aming mga artists, nakasmile kami just to show na matatag kami, pero at the back of our mind, sa aming mga puso, meron din kaming weakness na natitrigger din kami sa mga bagay na yun, sa mga kaisipan, sa kaguluhan ng ating mundo. So ito, sa maliit na bagay na magagawa natin, malaking impact ito para makatulong. At nandito ang ating mga help, sina Dr. Michael na tumutulong sa atin. And salamat sa pagkasinuportahan natin ito. So, bakit Behind the Smile? Yun po ang story. Panoorin niyo po mamaya. So, maraming salamat po. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni E.J. Falcon ang kanyang pagmamalaki na maging bahagi ng isang pelikulang pinungunahan ng mga kapwa Mindoreño at kinunan mismo sa sariling lalawigan. Masaya naman si Jenica na makatrabaho si E.J. Falcon na tinampang cast sa isang makabuluhang pelikula. Kasi gusto namin mamulat yung mga kabataan natin na pag napanood nila, makita nila na pag ginawa ko pala ito yung pwedeng mangyari. So, yun, napakalaking bagay sa akin ng pelikula na ito. Sabi ko nga po, maraming mga artista, maraming mga offer na binibigay ko sa amin. Pwede kami gumawa ng dire-diretso halos araw-araw, mag-shooting para lang makagawa ng pelikula. Mag-action, makipagsuntukan, makipagbarilan, kaya namin gawin yun, umiyak sa TV, sa pelikula, kaya kong gawin yun. But itong pelikula na to, talaga, isa ito sa pamamaraan, isa ito sa way na gusto kong mapanood talaga nila and mabigyan sila ng malaking aral sa buhay na papanahon at maraming matutulungan, lalo-lalo na yung mga kabataan na sana, eye-opener sa nila to. Sana pag pinanood nila yung pelikula ay mas matuto sila at mas maging maingat sa bawat mga desisyon sa buhay. Naniniwala po kasi ako na lahat ng meron ako ay bigay ng Panginoon. May mga ginawa kong pelikula at teleserye na hindi ko hiningi, pero dahil sa overflow ng blessing ni God, naibigay sa akin. Ang kaibahan siguro po ng Behind the Smile, yun ay dahil hiningi ko itong proyekto na to. Behind the Smile is an answered prayer for me. It is not just any movie. Ang pinakamahirap na eksena ay yung
eksena namin ni EJ. Asawa ko kasi siya dito. Tapos, syempre, wala namang pagsasama, no? Whether boyfriend o girlfriend, at saka sa mga pag-asawa na madali. Kahit na mukhang walang problema ang isang couple, hindi may iwasan na merong problema yan, hindi lang natin nakikita. So, syempre, merong naging eksena na meron kaming pinagdaanan at kinailangan kong maging matatag. Tapos, ang natutunan ko naman, pakiramdam ko na ano lang, na napaalalahanan lang ako na ang sekreto talaga sa isang matibay na pagmamahalan ay ang pagmamahalan kung saan ang Diyos ang nasa gitna. Hindi siya pagsasama ng dalawang tao, kung hindi sa pagsasama ng tatlo, which is Jesus Christ, yung babae, at yung lalaki. Aniya, bukod sa layunin nito magkatid ang mahalagang advokasya na pigirin ng produksyon ng pagkakataon upang maipakita ang kagandahan ng Oriental Mindoro at maiparana sa mga residente ang proseso ng paggawa ng isang pelikula. Sa red carpet premiere, nagtipon ng mga miyembro ng cast, production team at mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga kinatawan ng iba't ibang sektor at mga inibitang panauhin bilang pagpapakita ng suporta sa pelikulang may layuning magsulong na mas malawak na kamalayan hinggil sa HIV. Inaasahan ng mga producer at ng production team na magsisilbing mabisang plataforma ang Behind the Smile upang simulan ang mas malalim na pag-uusap tungkol sa HIV, hikayatin na regular na pagpapasuri at palakasin ang kampanya laban sa diskriminasyon sa mga taong nabubuhay na may HIV. Sa pamamagitan ng pelikula, umaasa ang mga nasa likod ng proyekto na mas maraming Pilipino magiging mulat sa kahalagahan ng edukasyon, maagang pagsusuri at tamang impormasyon bilang susi sa pagpigil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Samantala, alamin natin ang presyo ng pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Ito na po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais iparating sa aming programa, at tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Mindioreño. Ako po muli, si Jake Viray, na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.